It's always good to be in the house of the Lord. Amen? Hallelujah. It's good to be back dito po sa ating home church, sa family po natin. And it's my always privilege na makapag-share po palagi ng salita ng Panginoon sa inyo. I know for some of you, napagod po tayo kahapon, but we really enjoy the presence of God sa atin pong kalagitnaan. Sino po nandito, doon kayo kahapon, na-enjoy yung presence ni Lord? Pagod tayo, amen? But always, the joy of the Lord is our strength. And me as your pastor, it's always, joy na makapag-preach po sa inyo, makapagbaba ng salita po ng Panginoon. And please, can I invite everyone to please stand? Tatayo po tayong lahat as, to give reverence and honor to the Word of God. We will be reading Psalm chapter 115, 13 to 15. Let's read it alternately po and responsibly. Are you excited to receive the Word? Amen. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, ready na ako. Okay. He will bless those who fear the Lord, both small and great. And verse 14, may the Lord give you increase more and more, you and your children. May you be blessed by the Lord who made heaven and earth. Lahat po na nag-agree, magsabi ng amen. Can we read one more time in the yung pong nasa gitna? Verse 14. May the Lord give you increase. Say increase. More and more. You and your children. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat. We acknowledge your very presence in our midst. Hallelujah. Open our spiritual eyes, enlarge the capacity of our hearts, so that we may receive your word, O God. Your word that gives, Lord, not only information, but it leads us into transformation. Hallelujah. Wala ka pong lalagpasan, Holy Spirit. Speak to us in a very personal, in a very powerful way, O God. And may the name of Jesus be lifted high in our midst and be glorified. Salamat po. We carefully give back to you the highest praise, the glory, and the honor. At lahat po ng mga ready at excited na in Jesus' name magsabi ng Amen. Makakaupo na po tayo in the presence of God. Naniniwala po ba kayo na kalooban ng Panginoon na mag-increase tayo? Sino po dito tinatanggap nyo na this year ay year na kung saan sa Tagalog pararamihin tayo? Okay? Not only biological, not only physical, but most especially spiritual. We will increase. Can I hear amen? Hallelujah. Hindi po masama that we started small. But I do believe, hindi tayo dinisign ng Panginoon na manatiling small. Dinisign tayo ng Panginoon na hindi stagnant. Dinisign tayo ng Panginoon na tayo po ay lumalago. Tayo po ay nag-i-increase. Tayo po ay nagpa-progress sa atin pong mga buhay. Hindi po tayo niligtas lang ng Panginoon para manatili po tayong small. Niligtas tayo, pinatawad tayo ng Panginoon para tayo po ay i-bless at para tayo gamitin niya. So, pararamihin at pagpapalain. Sino kaya ang pararamihin dito? Yung blessing ng Panginoon sa kanyang buhay. Amen? Hallelujah. Kung tayo po ay pinanganak sa isang lugar at pamilyang mahirap, hindi po natin kasalanan po yun. Amen po ba? Sino po dito pinanganak po kayong mahirap? Alam nyo, ramdam nyo yung pagiging mahirap po tayo. At pagka po, alam nyo po yung mga mahihirap, kahit po saging na sabalang yan, masaya na po yan. Tapos dadagdagan mo pa ng kamoting kahoy na meron pong sausawan, anong tawag doon? Ginamos sa mga Bisaya. Amen po ba? Pero hindi po tayo nananatiling maliit. Hindi po tayo nananatiling mahirap. Ang nais po ng Panginoon, pagpalain po tayong lahat ng Diyos.
It is the will of God to bless His people and to give you increase. If you believe that, give God the best clap of praise. Smallness is not God's design for you. Hindi plano ng Panginoon yan. That's why, it said in the book of Job, chapter 8, verse 7, sabi po dyan, though your beginning was small, say small, yet your latter end would increase abundantly. Lord, hindi lang ako maliit. Ngayon lang ako maliit. Pagpapalain mo din ako. I-increase mo din kung ano yung meron ako ngayon. Pararamihin mo kung ano yung pinagkatiwala mo po sa akin. At lahat mo na nag-a-agree na mag-i-increase siya itong taon na ito ay magsabi ng Amen. Alam niyo ba, the passage that we read a while ago in the book of Psalms this is a declaration of blessing sa kanila po. Being the people of God, the Israelites, sila po ay nagdedeklara yung blessing ng Panginoon sa kanila pong mga buhay. But good news, ngayong pong umaga na to, hindi ka aksidente na naririto. Kasama ka doon sa magdedeklara na ikaw din ay kasama sa mag-i-increase at pagpapalain ng Panginoon. Hindi aksidente na nandito ka ngayon. We continue to declare that God, our Lord God that we serve, will going to give us increase. Amen? Increase is God's will for His people. Do we have people of God in the house? Kaway-kaway nga po yung mga anak ni Lord na naniniwala na magkakaroon ng increase. Amen? Hallelujah. Hindi lamang po sinabi dyan, God will increase you. Hindi po yan na sinabi lang dyan sa passage ng verse 14. Hindi lang sinabi po dyan na God will increase you more. Ang sinabi po ng passage na binasa natin, verse 14, may God increase you, hindi lang more. Sabi niya, more and more. Tapikin mo yung dalawang katabi mo, sabihin mo, more and more. Sino dito, itong taon na to, more and more, tatanggap ka ng blessing sa Panginoon. Let's give God the best clap of praise this morning. Para po kay Lord yan eh. Clapping and saying amen, it means we agree doon po sa sinabi at pangako ng Panginoon. Sabi po in Genesis chapter 1, verse 28, if you go back to the original first mention, okay, same Hebrew words na ginamit po. Okay, sa the word na increase, ginamit po ang salitang multiply. Kaya po ang sabi diyan, be fruitful and multiply. Say multiply. Fill the earth and subdue it. Have dominion. The Hebrew word that used in this passage ay ginamit po ay plethuno or pleruo, na ang ibig sabihin po ay to grow or to increase. Na ang ibig sabihin din po ay to grow, to increase, and multiply. Sino po naniniwala kalooban ni Lord na mag-multiply ang katabi mo? Sino naniniwala kalooban ni Lord na mag-increase ang mga anak niya sa umaga pong ito? Hindi po ito patungkol lamang sa pagdami ng anak. Because they focus on procreation during that time. But this is not only the focus. But the focus of increasing and multiplying is kasama po ang emotions mag-i-increase. Kung bagsak ang emotion mo, 2024, 2025, iaangat yung emotion mo. Hindi ka laging malulungkutin, hindi ka laging matatampuhin. Iaangat ni Lord yung emotion mo. Iaangat ni Lord 2025 yung spiritual life mo. Kasama yan, magmo-multiply, mag-i-increase, even your influence. Your understanding, i-increase ng Panginoon sa Kanya pong mga anak. May kausap po ba ako ngayon? Hallelujah. Tingnan po natin. God wants to increase and to give you increase in what areas of your life? Kung gusto niyo po nito, mag-amen lang po kayo ha.
Pero kung sa tingin mo, hindi pa ikaw ready para dito, okay lang, tahimik ka lang muna. Pero kung alam mo, i-increase ni Lord this year 2025 sa'yo, mag-amen ka. Number 1, God wants to give you increase in the area of more and more peace in your life. How about more wisdom? How about more strength? Teka muna, kailangan ba natin ng lakas dito? Sino dito nanghihina kayo? May mga time nanghihina kayo. Pero salamat na lang sa Panginoon because the joy of the Lord is our strength. Amen? Hallelujah. How about more joy? Pakitingnan nga po yung mukha ng katabi nyo. Kailangan ba ng joy niyan? Ayan na, nag-i-increase na. Sabi mo, nakikita ko na sa iyo. Amen po? How about more and more faith? Mag-i-increase. Love. Totoo ba? 2024, daming mga unlovable people around you. Amen? Ang hirap ibigin, ang hirap kasamahin, ang hirap makausap. Pero pagka nag-increase yung love sa'yo, hallelujah, mamahalin mo kasi mahal sila ng Panginoon. Amen? Tingnan mo yung mukha ng katabi mo, sabihin mo, brother, sister, I love you with the love of the Lord. May kausap po ba ako ngayon? Sino dito gusto ng more favor 2025? Mag-i-increase God's favor and yung favor of man in your life. At eto pa, panghuli na po ito. Kung gusto niyo dagdagan, kayo na lang ang magdagdag ng increase. Huwag niyo lang idadagdag yung increase of weight. Okay? Tingnan niyo po. More material resources, be blessed ka ni Lord. For what purpose? For you to become channel of God's blessing. Amen? Palakpakan mo ang Panginoon kung naniniwala ka dyan. Hallelujah. Bigyan mo ng high five yung katabi mo. Sabihin mo, increase. Come on, the people on your back, sabihin mo, increase. Increase was God's plan all the way back from the Garden of Eden. Doon pa lang, may increase na. But please allow me to share with you, isa pong tao na nakaranas ng increase sa kanyang buhay. Pero bago siya nakaranas ng increase, grabe, katakot-takot na labels ang tinanggap niya. Katakot-takot po na humiliation. Katakot-takot po na mga hopeless, sleepless night siguro ang naranasan po ng tao na ito. At ang ating pong karakter ngayong pong umaga po na ito, kung kilala niyo po siya, magsabi po kayo ng amen. Siya po si Jabez. Si Jabez po. Grabe po yung kanyang karanasan sa kanya pong buhay. Pero hindi po siya nanatili na dinidiktahan siya ng kanya pong mga pangkasalukuyang nararanasan sa kanyang buhay. Jabez was not going to allow labels to dictate his future. Yes, ito ako ngayon. Yes, ito yung nilabel sa akin. Yes, ito yung ipinangalan sa akin. Yes, ordinary lang ako. Pero ang isang taong ordinary na kagaya ni Jabez, kayang maka-experience ng increase, kayang maka-experience ng supernatural blessing ng Panginoon sa kanyang buhay. May mga Jabez ba ngayon in the house? Hallelujah. At ngayon pong umaga, good news. Kung dininig ng Diyos ang panalangin ni Jabez, diringgin din niya ang anumang panalangin natin ngayong umaga na ito. Why? Because the same God that we serve is the same God of Jabez. He is the same yesterday, today, and forever. Kung naniniwala ka dyan, palakpakan mo ng pinaka-the best ang Panginoon. Hallelujah. In 1 Chronicles chapter 4, verse 9 to 10, dalawang verses lang ang binigay, nilaan para kay Jabez. Hindi siya masyadong kilala. Most of your favorite Bible characters, kilalang kilala. Pero ito po, medyo hindi napapag-usapan. Ano po ang sabi? Jabez was more honorable than his brothers. And his mother called his name, what's the name? Jabez or Jabez, saying, because I bore him in pain. Jabez called upon the God of Israel, saying, ano po ang kanyang sinabi? Oh, that you would bless me and enlarge my border, and that your hand might be with me,
and that you would keep me from harm so that it might not bring me pain. Good news. Sabay-sabay nating basahin. And God granted what He asked. Kung ginrant ng Diyos ang kanyang mga panalangin, lahat po ng naniniwala ngayong umaga, natatanggapin natin ang blessing ng Panginoon, pumalakpak sa ating Diyos na buhay. Before we experience the blessing, before we experience the increase sa atin pong mga buhay, mahalaga po yung tinatawag na character. Can we say the word character? Because character may impact our prayers. Pagka po ang karakter natin, ang puso natin, ang motibo natin ay hindi po tama at hindi maayos, hindi po tayo makakaranas ng increase. Hindi tayo makakaranas ng blessing. Walang breakthrough sa taong hindi tama at ayos ang puso at pag-iisip. Our character impacts our prayers. Taas po ang kamay, may mga panalangin po kayo dito. Meron po ba kayong mga prayer requests 2025? Do you have prayer needs? Do you have requests? You know, the good thing with Jabez, makikita po natin, bakit siya naka-experience ng increase? Bakit siya naka-experience ng breakthrough? Because sa first verse pa lang, sinabi na po, Jabez was a man of integrity. When we say integrity, meron siyang good reputation. Respected. No compromise. And we are all reminded by the scripture in the book of James, chapter 4. Ano po ang sabi? Kapag humihingi daw po tayo, dapat humingi tayo ng may tamang puso at motibo. Sabi dyan, no, you do not have because you do not ask. You ask naman, humingi ka naman, pero hindi ka pa din nag-receive. You do not receive. Bakit? Because you ask wrongly to spend it on your passions. Yung prayer mo, sa'yo lang. Dapat pag nag-pray tayo, kasama lagi ang Diyos. Iyon ang tamang motibo. May kausap po ba ako ngayon? Mahirap kasi pag nag-pray ka lang, Lord, bigyan mo ako nito. Lord, i-bless mo ako nito. Lord, kailangan ko to. Pero dapat pag nag-pray tayo, Panginoon, let your will be done. Hindi yung gusto ko. Lord, ano po yung gusto mo? Iyon ang gugustuhin ko. Amen po ba? Pag ganun po ang ating panalangin, sino po naniniwala, makakaranas po yung tao na yan ng increase. Humingi ng may tamang puso at motibo sa ating Panginoon Diyos. Amen po? Hallelujah. Sino po dito naniniwala, i-bless ka ni Lord? Pero pag binless ka na ni Lord, makikita ka pa rin na nagmamahal sa Kanya. Makikita ka pa rin na nagsisimba. Uunahin mo din ang Panginoon. Alam niyo po ang tawag dyan, godly character. And godly character will lead you to pray the prayers that please God. Lahat ng ating panalangin, kapag kapo tayo ay tama sa harapan ng Panginoon, i-bless niya tayo. Taas mo kami, naniniwala po kayo, i-bless kayo ng Panginoon. Pero may inaayos muna si Lord. Hinahanda muna tayo. Amen po ba? Tingnan mo nga yung mukha ng katabi mo, mukha bang piniprepare ni Lord sa increase yan? Ha? Bago pala dumating yung blessing, dapat tama muna yung lalagyan. Bago pala dumating yung blessing sa katabi mo, dapat tama muna ang puso. Kasi baka mamaya pag na-bless na, hindi mo na makita yan. Nasaan na siya? Blessed na. Amen po? Taas ang dalawang kamay, naniniwala ka, i-bless ka ng Panginoon. Pero, yung mga kamay na yan, magpupuri pa din sa atin pong Panginoon. Amen? Hallelujah! Praise God! Ngayon pong umaga na to, anuman ang ating nakaraan, anuman ang mga labels na nilagay ng tao sa atin pong mga buhay, walang makakahadlang para hindi ka mag-increase, hindi ka makaranas ng blessing sa iyong buhay. Ang sabi po dyan, the label people give you is not your destiny. Do you agree with that, church? It's what God's give you that counts. Kung ano yung pangako ng Panginoon, kung ano yung sinabi niya, i-bless ka niya, mag-i-increase ka, iyon ang mangyayari if you have a good character and if you have a good heart.
before God. Can you hear amen? Hallelujah. Kahit paano ang mga nakaraan natin, hallelujah, dinisign tayo ng Panginoon para Kanyang pagpalain. Dinisign tayo ng Panginoon to become blessing to others. Can you hear amen? Hallelujah. Ang pangalan po na Jabez, alam naman natin, pain, suffering, grief, sorrow. At hindi ka magbibigay ng pangalan ng Jabez kung alam mong ganyan ang meaning. Mamaya, meron po tayong i-dedicate. No? Mahalaga po ang pangalan sa pagbibigay po ng pangalan. Alam niyo po kung bakit? Tanungin niyo po ako bakit. Because every time you give name to your children, it speaks hope. It speaks blessing. It speaks purpose, promise, and possibilities. Kaya mahalaga po ang pangalan. Can you hear amen? Hallelujah. Kaya lang, si Jabez po, pangit man ang kanyang pangalan, nilabeled man siya, kay minarkahan siya ng pain, ng sorrow, ng suffering, pero hindi siya pumayag na iyon ang destiny niya. Tapikin mo yung katabi mo, sabi mo, huwag kang papayag. Kung tayo po ay hindi naging maganda ang ating mga nakaraan, huwag po tayong manatili sa kalagayan na yan. Huwag kang papayag na ikaw ay kahit na galing ka pa sa tinatawag na dysfunctional family, kahit pa galing ka sa broken family, hallelujah, kahit pa nakaranas ka ng maraming hirap, broken marriage, hindi po yan ang destiny mo. Ang destiny ng Panginoon, pagpalain ka upang maging pagpapala sa iba. Amen po? Ngayon, ano po ang ginawa ni Jabez na pwede rin nating gawin at pwede rin nating tularan? Ready na po kayo? Kaway-kaway po yung ready na po. Amen? Ano po ang gagawin natin para itong 2025? Simulan na natin, lakaran na natin. Last Sunday na po tayo para tayo mag-increase. Ano ang ginawa ni Jabez? Number 1 na ginawa po niya, Jabez seek God with all his heart. Tapos na ang seek first, tapos na ang prayer and fasting, pero yung taong tuloy-tuloy pa rin na isisik ang kalooban ng Panginoon, siya yung taong makakaranas ng increase sa kanya pong buhay. Amen? Seek God with all your heart. Amen? Sabi po dyan, 1 Chronicles 4:10, Jabez called upon the God of Israel. Jabez called upon the God of Israel. Alam niya kung sino yung kanyang Diyos na lalapitan. Alam niya, hindi sa kanyang sariling lakas, hindi sariling abilidad, diskarte at kakayanan. Alam niya na ang pinagmumulan ng blessing ay nanggagaling lamang sa atin pong Panginoon. Kung naniniwala po kayo dyan, palakpakan po natin ang atin pong Panginoon. Hallelujah. Yung palakpak po ng naniniwala sa Kanya. We need, like Jabez, to believe God, that God will provide lahat po ng ating mga pangangailangan. Sabi po ng Jeremiah, paborito niyo po ito, 29:11, tuloy po natin hanggang 13. For I know the plans I have for you. May plano ba si Lord? Declares the Lord, plans for your welfare and not for evil, to give you a future, say future, and a hope. Then you will call upon me and come and pray to me, and I will hear you. Sino po naniniwala? Diringgin tayo ng Panginoon. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Amen po ba? Sino po dito taas kami, may mga pangangailangan po kayo. Pero sino naniniwala pag inuna natin si Lord, na nampalataya tayo sa Kanya, tatanggap po tayo ng increase at ng blessing sa atin po mga buhay. Amen? Hallelujah. Faith, trust, belief are all essential to experience the blessing and the increase of God. Hindi po pwedeng walang pananampalataya. Hindi rin po pwedeng walang gawa. Para ka mag-increase, may gagawin ka. Merong divine part at merong human part.
Pero kailangan po ng lahat ng mga ito. Yes, Lord, I believe. I will put my trust in you. At alam ko, mag-i-increase po ang aking buhay. Amen? Hallelujah. So una po niya ginawa, lumapit po siya sa Diyos. At tingnan niyo po, ano po ang kanyang mga naging panalangin? 3 pong prayers ang pwede nating pukosan ito pong year of increase sa atin pong buhay. Una, kung gusto niyo po nito, magsabi po kayo ng malakas na amen. Una, I need your blessing. 2025, sino dito prayer mo? I need your blessing. Ayun. Ano sabi niya? Oh Lord, oh God, that you would bless me indeed. Nakita niyo po? Sabi diyan, no? Sabi, that you will enlarge my border. Enlarge my territory. He asked God to bless him. Enlarge his border. Ano po ba tong border na to? Ano po ba yung enlarging of his territory na tinutukoy po dito? Mahalaga po nung araw ang lupa. Kasi po pag may lupa kayo, maayos po ang inyo pong livelihood. Natatamnan, may mga alaga po kayong mga hayop, umaayos po ang buhay. Maganda po ang kinabukasan ng mga magiging anak pagka may lupa. Amen po ba? Sino po dito may lupa ho kayo? Taas ang kamay. Sa paso pa lang, pastor. Pero magkakaroon na rin ako. Amen po? Ngayon, paso pa lang yan. Pero dahil i-increase ka ng Panginoon, hallelujah, baka baldi na susunod. Amen po? Pero sino po dito nagpe-pray po kayo isang araw, bibless kayo ni Lord ng lupa. Bibless kayo ng sariling tahanan. Hindi na kayo mangungupahan by faith. Amen? Hallelujah. Kaya po, sabi po, in the New Testament, Jesus makes clear not to settle, not to remain empty and discouraged. He invited us to pray and to bring our requests. Yung anumang iyong panalangin at pangangailangan, ngayong umaga, good news, merong invitation si Lord para sa iyo. Sabi po ng Matthew chapter 7, hallelujah, pwede ko po bang marinig kayong bumasa ngayon? Namimiss ko na po yung mga boses po ninyo. 1, 2, ready, begin. Lahat daw po ng humihingi, bibigyan. Sino dito gusto mong bigyan ka ngayong taon na to? Lahat ng humahanap, makakasumpong. Lahat ng kumakatok, pagbubuksan ng atin pong Panginoon. Kaya lang, kailangan mong manalangin. Kailangan mong mayroong tamang puso sa harapan ng Panginoon. Taas mo ang dalawang kamay. Sabihin natin, Lord, bless me. In Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. And number 2, ang prayer po ni Jabez or ni Jabez, sabi po niya, Lord, I need your presence. Sino po naniniwala, taon ng 2025, kung sinamahan tayo ng Panginoon last year, sasamahan po tayong patuloy ng presensya ng ating Panginoon. Kung naniniwala po kayo, nakasama natin si Lord sa lugar na ito, palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. At pag sinabi pong presence of God, it talks about the mighty hand of God. Sabi po ng verse 10b ng 1 Chronicles, and that your hand might be with me. The hand of the Lord is a biblical term that equivalents to God's power. Say power. God's presence sa atin pong mga buhay. Sino po dito gusto niyo samahan kayo ng kapangyarihan ni Lord? Sino po dito gusto niyo samahan kayo ng presensya ng atin pong Panginoon? Hallelujah. Kaya nga sabi po ng Acts chapter 11, verse 21, kaya po naging matagumpay ang early church noong pong araw. It is because of the power of the Holy Spirit. It is because of the power of God. Nagkaroon po sila ng phenomenal success sa kanila pong church at maging sa kanilang buhay. Ano po sabi? And the hand of the Lord
was with them, and a great number who believed turned to the Lord. Sino po naniniwala yung kamay ng Panginoon sasama sa atin pong lahat? Yung protection ng Panginoon. Yun po ba prayer natin? Hindi po tayo lalabas sa lugar na ito na wala po yung kamay, yung protection, yung presence, at yung blessing ni Lord sa atin pong mga buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Tapos na po ako. Last, ano yung una? Lord, I need your blessing. Lord, number 2, I need your presence. And number 3, Lord, I need your protection. Sino naniniwala, iingatan ni Lord yung katabi mo? Sino naniniwala, iingatan ni Lord ang pamilya natin? Iingatan ng kalusugan? Araw-araw nagtatravel tayo, iingatan tayo ng Panginoon sa pagbabiyahe natin. Sino nagpapasalamat kay Lord? Iningatan niya tayo, nakakauwi tayo, nakakapasok tayo ng ating trabaho, nakakabalik ang mga anak natin ng ligtas. Amen? It is all because of the protection of God in our lives. Amen? Hallelujah. Ano po ang sabi? Verse 10. And that you would keep me from harm, so that it might not bring me pain. Ang tawag po dyan, divine strength na galing sa Panginoon. Divine protection. Lord, nasaktan ako. Lord, hindi maganda yung nakaraan ko. Pero ngayon, Lord, pwede ba proteksyonan mo naman ako? Lord, ingatan mo ako. Bakit? Kasi araw-araw tinatrabaho ng demonyo ang mga anak ng Diyos. Para pahinain, para pabagsakin, at para patigilin ka na lang. Hindi ko alam kung ano po ang inyong pinagdadaanan sa inyong mga buhay. Pero si Jabez, kailangan po niya ng proteksyon ng ating Panginoon. Ayaw na niya nasasaktan. Ayaw niya na mayroong takot sa kanyang buhay. Naniniwala siya na sa kabila ng kanyang madilim na nakaraan at pinagdaanan, kaya siyang ibangon, kaya siyang tulungan ng atin pong Panginoon. Sino po ngayong umaga po na ito? Nabigyan kayo ng labels. May mga nakaraan kayong hindi maganda. Pero mayroong paanyaya si Lord sa atin. Kung napagod ka, nasaktan ka, naiyak ka, sabi ni Lord, Matthew 11:28. Are you tired? Worn out? Burn out on religion? Parang mechanical na lang. Ano sabi ni Lord? Come to me. Get away with me. And you'll recover your life. Yung palang recovery ng buhay mo, hindi mo makikita sa mga recreation. Salamat sa recreation. Pero kay Lord talaga ang totoong recovery. Kay Lord talaga ang totoong lakas at saya. Can you hear amen? Sabi ni Lord, I'll show you how to take real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythm of grace. Say grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me. Kanino daw tayo didikit 2025? Gusto mo mag-increase? Kay Lord ka dumikit. Kay Lord ka magbabad. Kay Lord ka magtiwala. Keep company with Him and you'll learn to live freely and lightly. Sino gusto mong ganyan ng buhay mo? Amen? Hindi ka laging nagkakandakuba, hindi ka laging naghahabol, okay? Ng biyaya. Ikaw ang hahanapin ng biyaya ng Panginoon. Unahin mo lang ang ating Panginoon. Palakpakan po natin. Kung naniniwala po kayo may increase na paparating sa atin, stay connected with God. Hallelujah. At alam niyo po, ito po ang sagot ng Panginoon kay Jabez na pwede ding maging sagot sa atin sa umagang ito. The question is, do you believe na kaya kang i-bless ng Panginoon? Naniniwala ka ba na kaya kang alisin ng Panginoon sa sitwasyon mo na
nakaraan na hindi maganda pero pwede kang ibangon ng Panginoon kagaya ni Jabez? Alam niyo po, ito po ang sagot ni Lord sa kanya. 1 Chronicles 4:19. Tatayo po tayong lahat. And God granted what He asked. Ano hiningi niya? 3 bagay. Sigaw po natin, Lord, I need your blessing. Number 2, Lord, I need your presence. Lord, I need your protection. Hallelujah. Can we close our eyes this morning? Saan man po kayo naroroon, ano man ang inyong kalagayan, ano man po ang inyong sitwasyon. Hallelujah. Ang nais po ng Panginoon ay i-bless tayo. Ang nais po ng Panginoon ay bigyan tayo ng increase sa atin pong buhay. Not only materially, but all aspects and areas of our lives. Gusto po ng Panginoon na mag-increase po tayo. Hallelujah. Dati po, tingin po kayo dito. Lagi yung prayer ko, sabi ko, Lord, i-bless mo si sister. Lord, pagpalain mo si brother. Lord, stretch your hands upon his life. Pagpalain mo nga po siya. Alam niyo po, tinuruan po ako ng Panginoon na baguhin yung prayer. Binago ko po yung prayer ko. Sabi ko, Lord, ako naman ang pagpalain mo. Amen po ba? Para maging pagpapala ako sa iba. At naniniwala po ako ngayong umaga na ito, pagpapalain ka ng Panginoon. Hallelujah. The word of the Lord says in Jeremiah chapter 33 verse 3, call to me and I will answer you and I will show you great and mighty things which you do not know. Hallelujah. And as we lift our hands to the Lord, isipin mo, walang ibang nakakaalam, walang ibang nakakasiyasat ng ating puso. Habang nakataas ang iyong kamay sa Panginoon, tandayan na, Lord, I surrender everything to you. Lord, lumalapit po ako sa iyo ngayon, Panginoon, kagaya po ni Jabez, tumawag siya sa iyo. Jabez called upon the name of the Lord. Gayon din po ang gagawin natin. At habang nakataas po ang ating kamay, habang umaawit tayo sa Panginoon, hinahawakan ka ni Lord. Gusto kang pagpalain ng Panginoon. Gusto kang palakasin. Gusto kang patibayin niya. Higit sa aking kalakasan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Gawin po nating panalangin Higit sa Panginoon. aking kalakasan, Sabihin natin sa Kanya. ni minsan ay hindi nagkulang. Hallelujah. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Isan pa, sabihin po natin, walang mahirap sa iyo, Panginoon. Walang Manampalataya ka ngayon. sa'yo. Ano mang mga panalangin, Walang mahirap ano mang mga pangangailangan, ano mang sitwasyon, ikaw ang Hallelujah. Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. walang imposible. Walang
imposible sa'yo. Holy Spirit, touch your people today. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Lahat ay posible sa'yo. Just the people of God, walang mahirap. Walang mahirap sa'yo. The Lord is touching you right now. Walang Open your heart. mahirap The very presence of sa'yo. God is in this place. Ikaw Oh God. ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Lahat po ng may mga panalangin at mga pangangailangan po ngayong umaga na ito, hindi po ako magpe-pray para sa inyo. Kayo po ang magpe-pray sa Panginoon. Kayo po ang mananampalataya. Bibigyan ko po ngayon ng pagkakataon sa oras na ito. Let's lift up our needs, our requests to God. Let's call upon the name of the Lord this morning. Let's believe. Hallelujah. Kung dininig si Jabez, Lord, didinggin mo din ang iyong mga anak sa lugar na ito, Panginoon. Hindi namin kailangan magmakaawa sa iyo. Mga anak mo yung naririto, Panginoon. And it is your will, O God. You are committed to bless us. You are committed to provide all of our needs, O God. You are committed to give us an increase in our strength, in our, Lord, in our weaknesses. Increase the strength in Jesus' name. Yung po nagpe-pray na kagalingan, hallelujah. Pinagagaling po kayo ng Panginoon. Come on, by faith, by faith. Tanggapin niyo po yung kagalingan niyo, not only physical, but even emotional. Receive your healing now, this morning, in the name of Jesus, even in the area of your finances. Hallelujah. Pray and believe. Panginoon, habang nakataas po ang aming mga kamay sa iyo, i-bless mo nga po kami para maging blessing kami sa iba. Turuan mo kaming huwag yumabang, Panginoon. Na kahit na bless na ang buhay namin, sa iyo pa rin kami magtitiwala. Sa iyo pa rin kami lalapit, Panginoon. And Lord, kahit saan pumunta ang iyong mga anak, samahan mo po ang bawat pamilya ng iyong presensya, Panginoon. Yes, God. Huwag mo po silang iiwan at huwag mo silang pababayaan, O God. Yes, Lord. The word of the Lord says, I will never leave you nor forsake you. Surely I am with you always to the very end of this age. Hallelujah. Receive the presence, the blessing, and the protection of God in your life. I plead the blood of Jesus. And I declare, wala pong gawang ang demonyo na magtatagumpay sa bawat God. pamilya na naririto. Yes, Lord. Walang makakapigil sa pag-increase nila sapagkat ikaw ang may disenyo to multiply, to increase. Hallelujah. Sa buhay po ng mga anak ng Diyos. Habang nakataas po ang ating kamay, patuloy po nating pasalamatan ang ating pong Panginoon. Come on, open your mouth. Give thanks unto the Lord. Hallelujah. Pasalamatan mo, Panginoon. Merong kapayapaan, nag-i-increase. Merong kalakasan, nag-i-increase. Pasalamatan mo, Panginoon. Merong pag-ibig, nag-i-increase sa lugar na ito. Favor of God, favor of Yes, God, God. favor of men. Yes, Lord. Receive the increase right now. Hallelujah. Increase of faith in the name of God. Jesus. Receive, Lord. Come on, receive in your heart right now. Receive, Lord. Oh, hallelujah. Wisdom, anointing, Yes, God. blessing. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Lahat
natanggap na po namin, O God. This morning, we will continue to exercise our faith, Yes, O God. God, Yes, Lord. that it is your will to bless us, O God. Yes, To Jesus. bless your children, O Yes, Lord. Jesus. Lord, increase our desire to love you more, O God. Hindi po yung blessing. Ikaw talaga ang blessing na dumating sa buhay namin. Yes, God. Salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus. I-bless mo po ang bawat pamilya na narito. Ingatan mo sila, samahan mo ang kanilang buhay, negosyo, trabaho, hanap buhay, pag-aaral ng iyong mga anak, Panginoon. Taas po natin ang kamay natin sa Panginoon, and may the Lord give you increase I receive. more and more. I receive. You and your children. May the Lord bless all the works of your hands. I receive. May the Lord grant you peace. I receive. May the Lord face shine upon you. I receive. May the Lord bless your family. I May receive. the Lord gives you increase I receive. in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Lahat po ng pinagpala ng Diyos ay sumigaw na malakas na Amen. Amen. And Amen. Somebody shout Hallelujah. Hallelujah. Pwede po ba at the count of 3, sisigaw tayo ng pinakamalakas na increase? Sigaw ng pananampalataya. Amen po? At pagkatas natin sumigaw, for 10 seconds, bibigay natin yung the best clap of praise natin sa Panginoon. Ready na? Hallelujah. Ready na po? 1, 2, and 3. Increase! Hallelujah! Praise God. Kamayan po natin ang bawat isa. Sabihin mo, God bless you, kapatid.